Nandito ako ngayon, boss, saan sa Divisoria, pare, syempre, ano pa ba? So ngayon, maghahanap tayo dito, pre, no, mga pang survival things ulit. At ang kulang sa mga nabibili ko, pare, wala pa ako ng 4-finger, kaya maghahanap tayo dito niyan ngayon. So shoutout kay Idol na nag-request na bumili tayo ng 4-finger. Hindi talaga ako bumibili ng 4-finger, pre, o yung Acero dahil wala naman tayong paggagamitan yan. Pero dahil nga nag-iibon tayo ng mga pang survival things, bibili na rin tayo ng 4-finger ngayong araw, pare. Dito nga sa Divisoria marami tayong makikita na nagtitinda ng mga pang survival things, pre. Lalo na sa mga mall. Sa loob ng mall may makikita tayo ng mga nagtitinda ng mga pang survival things. Bihira ka na makakita niyan sa labas. Hindi ko alam kung bakit. Kadalasan ng mga nagtitinda ng mga pang survival things dito sa may Divisoria nasa loob ng mall. At kung mapapansin nyo sa dinadaanan ko, pre, mag-Halloween na nga pala. Kaya pala talagang naglabasan na yung mga nakakatakot na mga laruan, maskara. At magpapasko na rin, kaya naglalabasan na rin yung mga Christmas tree at saka mga Christmas lights. Medyo mahirap na nga rin palang mag-video sa loob ng mall ngayon dahil pinagbabawal na nila mag-video, lalo na dito sa may 999 tsaka 168. Mahirap na mag-video rito, pre. Pag nakita ka ng guard, talagang babawalin ka, lalo na kung may camera kang nakasabit sa leeg mo, katulad ko. Boss, excuse me. Paano yan? Kaya ngayong araw mag-undercover muna tayo dito sa loob. Dito sa loob makikita natin ang mga binibenta sa loob ng mall. Hindi, joke lang. Hindi na talaga ako nagbi-video rito sa loob ng mall. Kaya minsan talagang nahihirapan na ako mag-video, lalo na kung yung request nyo nasa loob ng establishment at kailangan nating videohan. Pero hindi naman lahat ng tindahan dito pinagbabawal nila mag-video, no? Yung ibang nagtitinda rito, pre, gusto pa nilang pinapakita yung mga pinanininda nila. Nakakaiba. Kaya medyo mahirap talaga, lalo na kung mga pang survival things yung dinadayo ko rito sa Divisoria. Kaya medyo pinapakita ko na lang din yung mga pwede nating makita dito. Dito sa tindahan na to na lagi kong pinupuntahan, dito yung pinakamura na pwede nyong mabila ng mga pang survival things. Kung balak mo magbenta, pwede mong kunin to na supplier. Kasi iba talaga yung presyo ng mga pang survival things sila dito, pre. Makakabili ka ng mura na pwede mong ipangbenta talaga. Nakita nga pala ako ng kakaibang batuta dito, pre. Adjustable siya at pure metal. Kadalasan kasi ng mga batuta na nakikita ko, gawa sa kahoy, pare. Tulad ng mga ginagamit ng mga tanod, ng security guard. Pero itong batuta na to, pre, pure metal. Meron nga rin pala silang Acero, buti na lang. Meron sila ditong ordinary na tagto 200 pesos at meron din silang semi-automatic na may kasama ng knife. 500 pesos naman yun, pare. Siyempre mamaya ako ipapakita sa inyo pag uwi ko. May dadaanan pa ako na isa rito, nauuso raw ngayon to eh. Kunin ko na itong nabubag. 7K. Binigyan ako ng discount ni Idol. Ano na lang daw, mga 6K. 6K na siya. Ngayon alam ko na kung bakit baliw na baliw yung mga tao dito. Ren! Cute, no? So cute! Nakakainis! Ay, white! Ano yung white tail? Oh my God! Talaga nga namang usong-uso yung mga labubo ngayon dito, lalo na yung mga celebrity dito sa Pinas, pare. Talagang pinagkakaguluhan yung labubo, pre. Alam nyo ba ang presyo ng labubo? Ang isang peraso niyan, yung kitchen type, pare, katulad ng mga nando sa video nung una, nasa 2,500 to 3,000 pesos at pwede pang tumaas. At yung mga sobrang laki talaga, katulad nung hawak ni Idol kanina, pre, mga nasa 30 to 50,000 ata. Hindi ko sure, pero parang ganon, may napanood kasi ko na ganon yung presyo, pre. Sobrang mahal, pre. At putok na putok ngayon yung labubo na yan dito sa atin sa Pinas. Dito sa Divisoria, pre, may labubo din. Etong labubo na to na tinitignan ko rito, pre, katulad to nung nasa video nung una na sinasabi ko sa inyo na 2,500 to 3,000 pesos. Dito sa Divisoria, pre, itong labubo na to is mabibili mo lang ng 500 pesos. Pero syempre, hindi siya yung original na gawa ng Pop Mart. Ito ay made in China, pre, kaya mas mura siya, no? Kung bibili ka ng labubo at gusto mong makisabay sa trend, gusto mong makisunod sa uso, at wala kang masyadong pambili, dito ka sa Divisoria bumili dahil mura yung mga labubo rito, pre. Magaganda rin naman yung quality. Hindi nga lang natin pwedeng ilabas sa box, pare, dahil naka-ano yan eh, naka-plastic pa yan sa loob. Surprise siya pag binuksan mo. Kaya mas naihiwagaan tuloy ako. Comment nga kayo dyan sa baba kung bibili ako ng labubo para pagbalik natin dito sa Divisoria, pre. Bibili tayo ng isa. At
bago yan, dadaan muna rin ako dito sa bilihan ng mga scary things, pare. Tingnan nyo naman, naglabasan na sila. Malapit na nga palang mag-November 1, kaya naglalabasan na yung mga putol na kamay, putol na paa, mga nakakatakot na mask, pare. It's time to prank! Ang dami ritong pang prank, pre, no? Pag ako ng prank sa daan, talagang tatakbo mga bata, pre. Lalo na pag ito, suot ko, luwa ang mata. Naku po, talagang scary, pare. Sa patuloy na pagbili ko ng mga ganitong klase ng kagamitan, pare, na naiipon na nga yung mga pang survival things natin dito sa bahay, pre. Tignan nyo naman, oh, ang ganda i-display niyan. Ito pa isa, nakita nyo to, ito yung balisong na nabili natin doon. O diba? Apakaganda nung balisong na to, pre, kung makikita nyo, no? Tamay na nga ng parang yung mga nabibili ko na pang survival things. Dapat siguro ilagay na natin to sa tamang lalagyanan eh, no? At ang daragdag sa collection natin ngayon sa mga pang survival things natin, etong 4 finger na may kasamang knife at etong batuta na makabagong batuta, ano? Etong batuta na to, guys, nakita nyo, ganyan lang kahaba yan. Pero pag winasiwas mo yan, ang haba lalo yan, pre. O diba? Ang angas nito, tol. Eto, madali lang tong itago, pre, no? Very handy. Pwede mong ipamulsa, pwede mong ilagay sa motor, pwede sa sasakyan, o kahit saan pa man. At pwede mo tong dalhin anytime, pare. Lalo na kung pupunta ka sa mga medyo delikadong lugar, eto talaga pinaka-the best na dalhin mo. Eto talaga pinaka-safe at pinaka-the best na pwede mong dalhin, pare. Kung alanganin ka sa pupuntahan mo. Hindi ko tinotolerate yung mga may balak manakit na, no? Eto, pwede mong gamitin to. Kung feeling mo, nasa delikado kang sitwasyon, pare, dapat meron ka nito. Made of pure metal nga pala to, guys, no? Talagang sobrang solid nito. Kaya na itong bumasag ng salamin. Kaya na itong bumasag ng mga tiles. Kahit ihampas mo sa pader, pare, hindi agad-agad ito masisira o mayuyo, pre. Kasi sobrang solid niya. So may part to na pwedeng kalasin. Tulad nito, yung nasa ilalim niya. Ito pwede nyong kalasin, naroroska siya. So kung may itatago ka sa loob, pwede. Pera, pwede. So marami namang pwedeng paggamitan nito na mga pang emergency. Hindi ko lang talaga may a-advise sa inyo na kung may kaaway kayo, ito gagamitin nyo sa kaaway nyo, pare. Yari talaga kayo pag ito hinampas nyo sa tao, pre. It's either na ikaw ang mapahamak o ikaw ang makapahamak, pare. Siguro yung mga dapat gagamit nito or bibili ng mga gantong bagay, may sapat na kaalaman na gamitin yung mga gantong klase ng mga pang self-defense. Hindi nyo to pwedeng gamitin basta-basta kung trip nyo lang mamalo. Hindi pwede, pre. At eto naman, pre, yung nabili natin, no? Eto, first time ko magkaroon nito. Ever since na nag-aaral ako, bata ako, nakakita na ako nito sa mga klase ko o kahit barkada ko, mga ganon. Pero hindi ako nagkaroon ng gantong klase ng mga pang self-defense talaga. Tulad ng 4 finger na to. Hindi ko nga alam kung pang self-defense pa to, pre. Hindi ko nga may advice sa inyo na pang self-defense to, pre. Parang ang sakit kasi nito pag tumama sa mukha ng tao. Talagang makakabasag ng mukha to pag pinanuntok mo to sa mukha ng tao, no? Parang tingin ko kasi para sa akin, parang napaka-brutal naman kung gagamitin mo ng 4 finger yung kaaway mo. Hindi ko alam eh. Masyadong brutal kasi para sa akin, para ito gamitin mo na panuntok. Kung makikita nyo, hindi lang to basta-basta na 4 finger. May kasama pa siyang blade, pare. Doble damage talaga kung may paggagamitan kayo nito. Biruin mo, manununtok mo na. Tapos iwawas-iwas mo pa na ganun, de-slash na yun. Sobrang delikado talaga niya kung gagamitin sa tao. Ito pa lang, pre, oh. Tignan nyo naman yung dulo niyan. Oh, may uka-uka pa yan. 100% damage talaga mukha mo pag tinamaan ka yan. Tapos may kasama pang blade. Sobrang delikado niya, no? Hindi ko rin i-advise sa inyo na kung may kaaway kayo, pare, ito yung gagamitin nyo. Naku po, talagang baka ikaw ang maka-aksidente o ikaw ang ma-aksidente, pre. Hindi ko masyadong ramdam yung pinakabakal niya. Kasi kadalasan ng mga 4 finger, pre, masakit talaga siya sa part ng mga daliri natin. And bukod pa dyan, may kasama siyang semi-automatic knife. Pag tinupi mo yun, pag ganyan yan, no? Medyo medyo awkward lang yung pagbabalik natin ng knife kasi parang mapuputol yung daliri mo. Kung ibabalik mo siya nang nakasuot yung daliri mo, syempre. Yan, ito, pipindutin mo yung may part dito na bakal dito sa loob. Pindutin mo lang yan, ipupush mo lang pala. Push mo lang siya na pag ganun, tapos dahan-dahang ibalik yung blade. At sa pagbabalik ng blade, pre, kailangan mo pang ipasok yung daliri mo dito para maibalik mo siya ng maayos. So, kailangan safe lang tayo. Balik lang natin yan ng paganyan. Yorn. O, diba? Happy Halloween! Bumili nga rin pala ako ng maskara. So, normally, hindi mo naman talaga ito maghagamit sa pang-araw-araw mo. No? Itong mga 4 finger talaga, pare, i-design siya para makasakit ng tao, pre. No? Pwera na lang kung may kaaway ka or eto talaga yung gagamitin mo doon. Itong item na to is mapanakit talaga, pare. So hindi ko ano sa inyo to na gamitin nyo kung may kaaway kayo, pre. No. Huwag nyo gamitin to, pre. Pero kung gagamitin mo lang to na pang collection, pwede.
Let's go. Bye-bye. Happy Halloween. Bye-bye. Happy Halloween.